nais ko po munang magpasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Salamat sa Panginoon at muli dinagdagan niya ng another taon ang buhay ko. Na sa mga hindi po nakakaalam, nag-birthday po ako last Tuesday. And kasabay po nung birthday ko, it was my second dose ng vaccine. So maraming salamat sa Panginoon, di ba? Napakagandang pa-birthday yun sa akin ng ating Panginoon. Yun po. Masaya ang bawat isa. Ano po? Mga nakangiti tayo lahat. Bakit? Dahil ba Ramadan? Di ba Ramadan? Yan ang inaabangan ng mga OFW dito sa UAE. Isa yan sa inaabangan natin. Hindi dahil nakiki-observe tayo ng Ramadan or ano pa man. Pero kaya tayo masaya dahil short timing tayo. Di ba? Hanggang 2:00 lang ang pasok natin. Di ba? Napakaaga nating magsiuwi. Kaya masaya tayo pag Ramadan. And sa iba naman, during Ramadan, may extra overtime yon. Biruin mo hanggang 5:00 overtime na yon. Di ba? So masaya Masaya tayo ngayon. Anyway, to continue, ano po, para sa pagpapatuloy ng ating team sa buwan na ito ng Abril, ang Come to God 4, di ba? Ang dami na ng ilan na yung nakapag-preach ng Come to God 4. Let me share na ang experience ko po sa paggagawa ng preaching na ito. Actually po, may nauna na kaming ginawa ako na slide. Itong preaching na ito, may nauna na po akong na-prepare. And inaayos na po yun ng aking IT, si Nicole. Inaayos na po yun. And lately lang po, last week, biglang nagbago. May ini-reveal na bago sa akin ang ating Panginoon. We were in Alcuin at umaten kami ng service ng Friday na habang nag-benediction si Pastor Rodel, biglang pumasok sa akin yung bagong topic na ito, bagong i-discuss ko sa inyo. At ito ay pinamagatan ko na purpose. Ayan po ang pamagat natin sa gabing ito sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pag-aaralan. Nakita po natin yung picture, yung purpose. Lagi po nating sinasabi na tayong mga Kristiyano ay manlalakbay lang o tayong mga tao ay manlalakbay lang dito sa mundo. We are just passers-by. Tama? But ang buhay natin, ang buhay mo, meron niyang purpose. May ibinigay sa iyo ang Diyos para mamuhay ka. At ito ay naaayon sa kanyang purpose. Amen? Inaanyayahan ko po lahat ang magsitayo para po sa pagbasa ng ating text sa gabing ito. Sige po. Tayo po ay sabay-sabay na bumasa. At ito ay ang 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tayo po'y panandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Ama, sa gabing ito. At muli, binigyan mo kami ng oras, pinagtipon-tipon mo kami para makarinig ng iyong salita. Ama, narito kami, ang iyong mga anak, narito ang iyong salita. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Sumasamo kami sa iyo, Panginoon. Nagpapalinis kami sa iyong harapan. Lord God, siyasatin mo po ang puso't isipan namin. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng knowledge at wisdom sa amin. Gawin mo po kami, Panginoon, na karapat-dapat sa iyong harapan. At sa gabing ito, dalangin namin na ikaw ang makasama namin, ang iyong presensya, ang manguna, ang pumagitna sa amin, Lord God. Ako, Panginoon, ang iyong lingkod, gamitin mo lamang po bilang iyong tagapagsalita. Itago mo po ako sa iyong likuran at tanging mensahe mo lamang, tanging salita mo lamang ang siyang mahayag sa bawat isa at patuloy mong bigyan ng pangunawa, tamang karunungan ang bawat isa para maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa gabing ito. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming samot na langin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. But you are a chosen people. Ang sabi dito. Tingnan mo nga yung katabi mo. Chosen ba yan? Sige nga. Nakita ba natin? You are a chosen people. A royal priesthood. Ang dating ba ng katabi mo ay royal priesthood? Or he belong or she belong to a holy nation. A God's special possession.
Diba? Yun ang sabi dito. Kung babasahin natin, titingnan natin maigi or babalikan natin itong verse na ito. Sino ba ang chosen people na tinutukoy sa Biblia dito sa Bible? Di ba ang mga Israelites? Bakit, Kuya Edwin, ba't yan ang binasa mo? Yung 1 Peter 2:9 na yan. Kasali ba tayo dyan? Opo, kasali tayo dyan. Eto po yan, ganito po yan. Ang chosen people na tumutukoy sa Israelite ay kagaya rin natin ngayon na mga believers. Ano po? Sila yung mga naniniwala kay Kristo noong araw. Sila yung mga naunang believers bago pa tayo maging believers. Oo, hindi tayo Israelites, hindi tayo, ang kulay natin ay hindi kakulay nila, lalo na ang ilong natin, hindi kagaya ng kanila. But we share the same spiritual Father. At sino yon? Si Father God, of course, si Abba Father. Siya lamang ang ating Ama na nasa langit. Kaya we belong to this holy nation. Ang sabi is, ang holy nation, ano ba tong holy nation na to? A specific group of people called out and set apart from all other nation. Amen? Ang sabi dito, you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His world. Declare the praises of Him. Ito po ang purpose natin na nanggaling sa Panginoon. Kaya tayo na dito, kaya tayo na naglalakbay, i-declare natin ang kanyang mabubuting gawa, ang kanyang kabutihan sa atin. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yan po ang purpose natin. Sa paanong paraan? Through our work. Halimbawa sa trabaho natin. Dahil tayo ay believer, we believe that Jesus Christ dies for us, magmamanifest yun sa atin. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Magiging tayong Christ-like. Di ba? Sa attitude natin, sa mga pag-uugali natin. Meron bang Kristiyano na madamot? Meron bang Kristiyano na masungit? Meron bang Kristiyano na hindi pala kaibigan? Di ba? Wala. The way you live your life, that's how we declare the praises of our God. Amen? At yan po ang pag-aaralan natin. Kung hindi mo alam ang purpose mo, ngayong gabing ito, malalaman mo ang purpose mo. And of course, bago natin pag-aralan ang purpose, tingnan muna natin kung tayo ba ngayon ay namumuhay ng naaayon sa purpose ni God sa buhay natin. Ito po, these are the signs that you may not be living in God's purpose. Pero tatandaan natin, we are always living in God's purpose. Amen? God is God. He works all things, including in your life, according to His purposes. Sabi nga ni Haring David, do sa kanyang kanta sa Psalm 57:2, I cried out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. During this time, ito yung maraming kalaban si Haring David. Ito yung nagkasala siya, but still he cries out to God. Kasi alam niya, si God lang ang magpupulfill ng purpose niya sa buhay niya. Yes, meron tayong mga hinaharap, meron tayong mga sitwasyon, nagkakamali tayo, napapapunta tayo sa maling daan. But this cannot happen without God allowing it or without God ordaining it. Dahil may purpose siya. Minsan inaalaw niya ang ibang bagay, ang hindi magandang bagay sa atin para ma-fulfill niya ang purpose niya sa buhay natin. Amen? At ito po, ang number 1. These are the signs that you are not living in God's purpose. If you are living in sin, very obvious. Kung namumuhay ka sa kasalanan, you are not living in God's purpose. Tama? Paano mo masasabi na namumuhay ka sa kagustuhan ng Diyos kung namumuhay ka sa kasalanan? Minsan tayo mga Kristiyano, meron tayong mga bagay na hindi natin maiwan-iwanan o hindi natin maalis sa buhay natin. Tinanggap na natin si Kristo, bagong creature na tayo. Simula nang tanggapin natin si Jesucristo sa buhay natin, wala na yung luma natin buhay. Iwanan na natin yon, wag na natin yon ipamuhay pa ngayon. Tama? Dahil kung ipinapamuhay pa rin natin ito hanggang ngayon, ibig sabihin,
we are still living in sin and in God's purpose. Tandaan natin yan. Minsan meron tayong mga kasalanan na ginagawa na alam naman natin na mali. Alam mo yung kasalanan na yan is God's, not God's. I mean, it's people's choice. I'm sorry. God doesn't want us to sin. Hindi yan kagustuhan ng ating Panginoon. Pero tayong mga tao, alam naman natin na mali ito, pero patuloy pa rin natin ginagawa. Bago tayo gumawa ng kasalanan, sumagi na sa usap natin, ay mali ito. Pero itinutuloy pa rin natin. Bakit? To satisfy your flesh. So, to satisfy yung kagustuhan mo. Hindi mo sinunod ang ating Panginoon. Amen? Minsan tayong tao ganyan. Minsan kahit tayong mga believers na nagkakaganyan pa rin. Tandaan natin ang kasalanan, alam natin na mali yan. Pero bakit pa rin natin ginagawa? Simula pagkabata, nung maliit pa tayo, di ba? Maliit pa lang tayo, tinuturuan na tayo kung paano ang tama at mali. Yung mga baby na yan, oops, wag mong gawin yan. Bad yan, hanggang sa palaki na ng palaki, hanggang sa nagsasalita na may narinig yung bata sa matanda na bad words, ginaya ng bata. Dahil ang sabi nga, kung anong nakita or narinig ng bata sa matanda, gagayahin ito. Anong sasabihin ng magulang? Huwag mo na ulitin yun ha, huwag mo na uli yun sasabihin. Bad word yun. Di ba, maliit pa lang tayo, pinapamulat na sa atin na kasalanan yun. Hanggang sa lumaki tayo. So, pag gumawa tayo ng kasalanan, alam na nating malibat pa rin natin itinutuloy. So it means you are still living in sin. It means you are not living in God's purpose. Amen? Ang sunod po, if you lack joy and excitement. Yan, maganda to. Tandaan natin, ano sabi kanina? You are God's special possession. Tingnan mo nga uli yung katabi mo. Sabihin mo, you are God's special possession. Pero bakit you lack joy and excitement? God has created us uniquely. Iba't iba tayo. And God has really good things planned for you. Anong sabi sa Jeremiah 29:11? Basahin natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakagandang pangako yan sa atin ng Panginoon. May plano na sa atin ang ating Panginoon. Pero bakit nawawala pa rin yung joy and excitement mo sa buhay? Joy is a fruit of the Spirit. Ang sabi dito sa Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Di ba? Nakita natin, pangalawa yung joy. Yan ang fruit ng Spirit. Meron tayong pinagdadaanan or sitwasyon na mahirap na na-encounter natin sa buhay natin na kailangan talaga ng patience. Hindi lang basta patience, mahabang patience. Pero but overall, dapat meron kang sense of joy and excitement para mapunuan ang araw mo. Tandaan natin yan. Lalo sa trabaho, for example. Di ba kung wala kang joy and excitement sa iyong trabaho, paano ka gigising sa umaga? Paano ka papasok? Baka lagi kang absent kung wala kang joy and excitement sa iyong trabaho. Amen? Dahil iisipin, ay, eto na naman. Hindi naman ako masaya, hindi naman ako excited pumasok. Di ba? Kagaya nitong pag-attend natin ng service. Every time pa na malalaman natin na may service o i-announce ng mga multimedia na ang service sa Thursday at sa Friday, excited ba tayo? Dapat excited tayo lagi dahil gawain niya ng ating Panginoon. Pero kung wala itong excitement sa puso mo, hindi ka excited umattend ng Thursday night service o ng Friday night service, there's something wrong, kapatid. You lack joy and excitement sa buhay mo. At halimbawa pang isa, sa relasyon nyo. Halimbawa sa mag-asawa, hindi ka na excited na makita ang asawa mo. Hindi ka na excited na umuwi ng bahay.
aba anong mangyayari? Eh di hiwalay ang puti sa decolor, di ba? Wala na yung excitement eh. Bakit nawawala ang excitement? Siguro dahil itong si Mrs. nasa bahay, naka-duster lang, laging busy sa kusina dahil naghahanda siya ng pagkain para sa pagdating ng asawa ng gayet ng mga kung ano-anong gulay. Pagdating ni Mr., amoy sibuyas si Mrs. Paano nga naman may excite to si Mr.? Eh di mawawala na nga naman yung excitement sa buhay niya. Or kung ito namang si Mrs. ang nawawala ng excitement sa Mr., hindi ako hindi ako bias. Halimbawa ito si Mr. ay mas inuuna pa niya yung mga kaibigan niya or barkada niya. Di ba? Wala na siyang panahon sa Mrs. niya. Di ba? Mawawala na yung excitement ni Mrs. na makita or salubungin ang asawa niya pagdating galing sa trabaho. Di ba? You lack joy and excitement sa buhay mo. That means you are not God's purpose. Amen? At eto pa. If you don't feel much fulfillment in life, ayan, pag ang buhay mo parang meaningless, wala kang napupulfill, wala kang na-achieve, di ba? Balik tayo sa relasyon. Ang relasyon kasi, di ba, even a friendship, relationship, dapat giving and receiving yan. Hindi lang ako lagi ang maglilibre sa iyo, bukas naman ikaw ang maglibre sa akin. Dapat ganoon, di ba? Or sa relasyon nyo, dapat hindi pwedeng ako lang lagi ang magmamahal sa iyo. Mamahalin kita ng mamahalin. Dapat pati siya ibabalik yung pagmamahal na ibinibigay mo sa iyo. Di ba? Para ma-fulfill mo yung buhay mo. Totoo yun. Minsan meron tayong ginagawa sa buhay na boring or sometimes feel natin na unfulfilling. Pero pag ganito ng ganito lagi ang nangyayari sa buhay mo, lagi na lang yun ang pakiramdam mo. You don't feel much fulfillment in life. Again, there is something wrong. If you don't feel much fulfillment in life, you are not living in God's purpose. Amen? At eto pang isa. If you feel stuck, yan, maganda to. Sa trabaho mo, ano ba naman yan? 10 taon na ako sa Isuzu hanggang ngayon. Ganito pa rin ako, stuck na ako rito. Gusto ko minsan na magpalit ng trabaho pero natatakot ako baka kasi wala na akong malipatan, baka hindi na ako uli makakuha ng trabaho pero I feel stuck in this job. Di ba? Yun ang pakiramdam mo sa buhay mo. Or kung sa church, ano ba naman yan? Simula ng 2010 na umattend ako dito sa Rejoice hanggang ngayon, tagalikom ako ng kordon, tagabuhat ako ng speaker, taga-set up ako ng sound system. Etong mga kasabay ko, elders na, may kanya-kanya ng hawak na SBC, mga leader na. Di ba? Ako hanggang ngayon, ganito pa rin. Kapatid, if you feel that, don't feel stuck. Kasi para yung katawan, every parts ay may kanya-kanyang gawain at every parts na gawain na ito ay importante. Paano kung wala ka sa simbahan? Wala ang tagaligpit ng kordon, wala ang taga-ayos ng sound system, wala ang tagabuhat ng speaker. Sa tingin mo, matutuloy ang worship service na ito? Sa tingin mo, makakakanta ng maayos, makakatugtog ng maayos ang mga worship leaders? Sa tingin mo, makakapag-preach ang preacher kung walang maayos na mic na isinet up mo? Di ba? Huwag mong isipin yung kapatid. Mahalaga ka kung gaano kahalaga ang preacher na nagsasalita sa unahan, kung gaano kahalaga ang song leader at ang manunugtog na tumutugtog during praise and worship. Ganon din kahalaga ang paglilikom mo ng kordon, ang pagbubuhat mo ng speaker, pag-set up mo ng sound system. Kung wala ka, pagkatapos ng service na ito, walang maglilikom o magbubuhat, mag-aayos ng mga sound system na yan. Pagdating ng next Friday or next Thursday, paano magsisimula ang service? Hahanapin nila, nasaan na yung kordon natin? Nasaan na yung speaker natin? Hindi nila alam kung nasaan. Hindi nila alam kung paano ayusin dahil wala ka, kulang. Hindi matutuloy ang service. So don't feel stuck.
But if you feel stuck in your life, you are not living in God's purpose. Amen? At ito, if you have no direction, wala kang kadire-direction, no direction, hindi one direction ha, no direction. Naintindihan ba natin? Kung hindi mo alam ang purpose mo sa buhay mo, sa tuwi-tuwi na lang ang pakiramdam mo ay aimlessness, sa tuwi-tuwi na lang ay naguguluhan ka, hindi mo talaga malaman ang purpose mo sa buhay na ito. Nawala na yung excitement mo, nawala na yung joy, wala yung goal na dapat tatahakin mo. Paano na yon? Paano na ang buhay mo? Kasi dapat tayong mga tao, dapat may goal sa buhay. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi dapat yung pag nayaya ka dito sa pakaliwa, sama ka. Niyaya ka sa pakanan, sama ka pa din. Di ba? Wala kang kadire-direksyon, wala kang sariling direksyon sa buhay mo. Di ba tayong RCF, meron tayong goal? Meron tayo niyan, di ba? Isang halimbawa na may maayos na goal o magandang goal itong mga Israelites. 40 years na nagpaikot-ikot sila sa ilang or sa wilderness. Pero bakit sila patuloy na umiikot? Walang katapusang ikot. Dahil alam nila meron silang goal at yung goal na yon ano yon? Ito yung promise sa kanila ng Panginoon. Ito yung promised land na pupuntahan nila. So kahit napakatagal na paggagalan nila sa wilderness na ito sa ilang, dire-diretso pa rin sila dahil alam nila, ang goal nila is makarating dito sa promised land na ito. Alam nila na nasa unahan nitong paglalakbay nilang ito, ang lupang pangako. Amen? Dapat tayo din ay merong goal sa buhay. If you have no direction, you're not living in God's purpose. Amen? So yan po ang mga signs na you are not living in God's purpose. You are living in sin. Wala ka ng joy at excitement. You don't feel much fulfillment in life. Feel mo stuck ka na sa buhay mo. At higit sa lahat, you have no direction. You are not living in God's purpose. Tanungin mo yung katabi mo, nadyan ba sa ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5 na yan. Tanungin mo nga kung nadyan siya sa 5 yan. Kung hindi, sabihin mo sa kanya, you are not living in God's purpose. Amen? At paano naman natin malalaman ngayon ang purpose? Eto, nandito na tayo. So, how do we understand God's purpose for our life? Minsan, tandaan natin to, kahit tayo'y paikot-ikot or wala tayong direksyon sa buhay natin, kagaya ng mga Israelita, 40 years na nagwa-wander sila sa wilderness. Sometimes wag natin iisipin na wala tayong true purpose. Dahil sabi nga, ang God ay may pangako sa iyo. Kaya ka narito sa mundo, God has a purpose for you. Tandaan natin yan. Kahit na paikot-ikot ka, naguguluhan ka, hindi ibig sabihin ay naliligaw ka or you are lost. Kung sa pakiramdam mo ay purposeless ka, lumapit ka sa Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon. Magdasal ka sa Panginoon. Pray earnestly. Ask for wisdom and direction. Dahil pakiramdam mo naliligaw ka, paikot-ikot ka lang, wala kang tamang direksyon. Ask God for direction. Diba? Tingnan natin sa James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Yan ang sabi ng Panginoon, yan ang salita ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka, lumapit ka sa Kanya, tanungin mo siya. Diba? Dahil ang desire sa atin, ang gusto sa atin ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng joyful na buhay, ambitious life, purposeful life. Ask God for your purpose. Paano? Through prayer.
earnestly praying. Diba? And expect na ibibigay niya yan sa iyo. Dahil pag nakita ng Diyos na you are praying earnestly, sigurado ibibigay niya yan sa iyo. Amen? So come to God in prayer. Parang ito yung team natin ngayon sa month na ito. Come to God. Diba? At pangalawa po, read God's Word. Ayan, tama-tama yan. Basahin natin ang God's Word. Alin ba ang God's Word na sinasabi? Yung ating mga Bible. Lahat ba kayo may Bible? Siyempre, halos lahat tayo meron, or lahat talaga tayo, hindi man yung literal na Biblia, meron tayo sa ating cellphone para madali nating mabuksan. Ano po? Kung nung unang panahon, ni Moses, ng mga naunang prophet, sina Elijah, ay nakakausap nila directly ang ating Panginoon. Dahil noon wala pang Biblia. But this day, nowadays, God speaks to us through the Bible. Amen? Siyasatin natin ang Biblia. Mag-search ka sa Scripture para malaman mo kung ano talaga ang purpose mo sa buhay. Kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Kung ano ang plano niya sa buhay mo. Yes, wala kang mababasa na ikaw ay magiging magaling na businessman, ikaw ay magiging magaling na teacher, ikaw ay magiging magaling na speaker. But through reading the Bible, you will begin to understand the heart of God. Itong Biblia na ito, ang sabi nga natin, dito nagsasalita ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible through His Word. So dapat dito tayo maglaan ng oras. Kung hindi mo alam ang purpose mo, basahin mo ang Biblia. At through that, maintindihan mo kung ano ang purpose mo. Through that, ang Word ni God ang magbibigay sa iyo ng liwanag, ng tamang daan kung naglalakad ka man sa kadiliman. Amen? Iyan ay ang galing sa Biblia. Basahin natin ang Psalm 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? Ang salita ng Diyos ay napaka-bright light. At ito ang nagbibigay ng liwanag sa ating dadaanan. Kung ikaw ay naliligaw ng landas, naglalakad ka sa kadiliman, etong salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Through reading this Bible, you will learn how to live wisely in God's Word. Tandaan natin yan. Ito ang isa sa step na dapat nating gawin. After prayer, basahin natin ang Biblia, and through reading this Bible, malalaman mo ang God's purpose sa buhay mo. Amen? At ng pangatlo, determine your gifts and strength. Ayan. Ang sabi uli kanina, di ba? Meron tayong gifts and strength. Dahil tayo ay ginawa ni God na unique. We are God's special possession. Hindi tayo ordinaryo. Hindi tayo regular. Special ka. Possession ka ni God na special. Meron kang keso sa ibabaw. Di ba? Ang mga special puto may keso sa ibabaw. Yung regular, yung ordinary puto, walang keso. Pero meron kang keso, special ka eh. Sabihin mo sa katabi mo, special ka sa Panginoon. You have the gifts and strength. Tandaan natin yan. At tatandaan rin natin, God's purpose for you involves in the things you are already good at. Ano ito? Ito nga yung gifts at yung kalakasan na binigay niya sa atin. Sometimes, itong gifts na ito, nasa atin na, pero hindi natin na di-develop. I-develop mo. Kung meron kang gift of, sa music, i-develop mo ito. Dahil ito ay binigay sa iyo ng ating Panginoon. Tandaan natin yan. Usually, ang ating gifts and strength, nagmumula yan nung tayo'y bata pa, nakikita na natin yan, develop na natin yan. Especially sa school. Kaya napakahalaga ng edukasyon. Mga kids and youth, napakahalaga ng
edukasyon. Kasi sa paraan na ito, sa mga itinuturo sa atin sa school, dito natin nasisimulang malaman kung ano talaga yung gifts natin, kung ano yung strength natin, dito na di-develop. I remember we have a classmate during long time ago. Elementary pa lang kami, president na siya ng classroom namin. Naging president siya ng student council. Pagdating namin ng high school, ganun din, president siya ng classroom namin, president siya ng student council. At nung pagdating namin ng kolehiyo, magkakahiwalay na kami. At nalaman ko na presidente pa rin siya sa mga glee club, sa student council na yan, sa kanilang eskwelahan. At ngayon may sarili-sarili na kaming buhay na balitaan ko na isa na rin siyang president ng isang company sa atin. Di ba? So from way back before, nalaman na niya yung kanyang gifts, nalaman na niya yung kanyang strength. Kaya doon sa part na yon, during the time na develop na ito, alamin mo kung ano yung gifts and strength mo, because these gifts and strength na ito ay galing kay God. Nasa iyo na yan. You have to develop it. You have to determine what is your gift and what is your strength. Kung paano mo ito gagamitin. Kung paano mo ito lalong palalakasin. Amen? Determine your gifts and strength. At pag na-determine mo na yan, you are living in God's purpose in your life. Sunod po, determine your passion. Yan. Ano ba ang passion mo sa buhay? Ano ba yung paborito mo or yung particular na gustong-gusto mong ginagawa? Sa amin sa Batangas, may share ko sa inyo, ano po? Tinanong yung isang tambay, ano yung passion mo? Palibasa nga, tambay, hindi masyado nakapag-aral, hindi naintindihan ang passion. Anong passion? Hindi ko maintindihan ang passion. Tagalogin mo, ang sabi nung nagtanong, yung gustong-gusto mong gawin. Sumagot itong tambay, aba, di bumari. Ay, mali po. Naintindihan niyo po ba? Hindi, ano? Ginigising ko kayo, nagjo-joke po ako. It's just a joke. Never mind that. Develop your passion or determine your passion. Di ba? Ang sabi dito, determining your passions often helps you figure out what God has called you to do. Na doon sa passion mo. Kung ikaw ay mahilig magturo, o ang God's purpose para sa iyo. Kung ikaw ay madaldal, i-develop mo ito, marahil ito ang God's purpose na inaantay mo, na hinahanap mo. Pwede kang maging speaker, pwede kang tagapagsalita sa harapan. Di ba? Develop your passion or determine your passion. Di ba? Ulitin ko, determining your passions, it helps you to figure out what God has called you to do. Amen? Another one. God works at the intersection of our gifts and passion. Yan ang kalimitan na kasabihan. God works at the intersection of our gifts and passion. Yung regalo sa atin ng Panginoon, yung gift mo at yung passion mo, hilig mong gawin. God works on that. Amen? Next. Bring others, for there is no guidance, the people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Amen? Bring others into your life, ang sabi dyan. At through the others' life, ito yung magdidetermine or ito yung gagamitin ng Panginoon para malaman mo kung ano talaga ang purpose mo sa buhay mo. Ito yung, sino ba itong mga others' life, others na ito sa buhay mo na ilalapit mo sa iyo. Hindi another one, ha? Hindi sinabi dito na bring another one into your life. Iba po 'yon. Bring others into your life. I example myself. I remember the other night, Pastor Rodel, he was texting me. Nagchat-chat kami ni Pastor Rodel.
At sa pag-chat namin na yun na nadagdagan or nagkaroon ng another knowledge, another kaalaman dahil ginaguide niya ako. Ginagamit siya ng Panginoon para bigyan ako ng another idea para magawa ko ng maayos ang purpose ko. Diba? At hindi lang si Pastor Rodel ang binibring ko sa buhay ko para ma-determine ko o para malaman ko ang purpose ko sa buhay na ito. Dito sa pagpipreach ko na ito, nandyan si Pastor Darren, ang mga pastors, ang mga preachers, ang mga elders, at mismong kayo, ang bawat isa sa congregation nyo ay ginamit ng Panginoon para ma-determine ko, malaman ko kung ano talaga ang purpose ko sa buhay na ito. And that is glorifying God, serving the Lord. I know that I'm serving the Lord. I know that I'm glorifying God through this preaching. Tandaan natin yan. Pero hindi lang mga pastors o elders ang dapat i-bring mo sa buhay mo, mga counselors na yan. Nagsisimula yan sa bahay. Unang-una ang parents mo, ang mga kapatid mo, sila yung magbibigay sa iyo ng mga suggestion or comments para makita mo kung ano talaga yung purpose mo sa buhay. Or yung mga professor mo sa school or kaibigan mo, sila yung ginagamit ng Panginoon para ma-determine mo, malaman mo kung ano talaga ang purpose mo sa buhay na ito, kung ano talaga ang purpose mo sa mundong ibabaw. Amen? At sisiguraduhin mo lamang na ang counselor mo or yung others na iyan na ibibring mo sa buhay mo ay they are living in God's purpose as well. Dahil kung hindi, ay iba ang ibibigay niya sa iyo, iba ang i-advise niya sa iyo, iba ang ituturo niya sa iyo. Sa halip na nakita mo ang purpose mo, sa halip na nakita mo o na-determine mo ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyo ay napalayo ka lalo kang naligaw. So, kailangan wise counselor. Yan yung mga backer mo. Yan yung mga wasta mo, yung tinatawag nila na wasta. Yan yung mga sasalo sa iyo pag pumalpak ka rito, pag sumablay ka sa isang preaching na ito. Kuya Edwin, medyo ito. Itatama ka niyan. And be grateful for that because God is using them to know your purpose in this life. Amen? Bring others into your life. Another one, date yourself. Ayan, maganda. Hindi ibig sabihin, date yourself. Punta kayo ng sarili mo, you and yourself. Punta sa TGI Fridays at order kayo ng steak. Order ka ng steak. Tanungin ka ng waiter. Sir, what do you want for your steak? Medium well or what? Sasagot ka naman dahil gutom ka. Large yun sa akin. Hindi po ganun. Medium well yung pagkakaluto po na steak. Again, ginigising ko po kayo. Kung hindi nyo na-gets yung joke ko na yon, kausapin nyo ako, i-message nyo ako, di ba paliwanag ko. Date yourself. Ibig sabihin, magkaroon ka ng me time or solo retreat. Yan, pwede natin tawagin yan na solo retreat. Di ba? Reflect. Magkaroon ka ng sarili mong reflection. Dahil na nagugulumihanan ka na, hindi mo malaman kung ano yung purpose mo sa buhay, mag-reflect ka. Hindi naman kailangan na pumunta ka sa isang secluded talaga na area, umakyat ng bundok at doon ka mag-me time. Hindi ganoon. Hindi naman kailangan na ubusin mo yung buong isang buwan o isang linggo para magkaroon ka ng me time. Hindi ganoon. Bakit ba sinabi ko na date yourself? Para malaman mo yung sarili mo. Di ba pag nakikipag-date tayo, gusto nating malaman kung ano talaga ang layunin nung kadate natin. Di ba? Ganun din sa sarili mo. Kailangan mo malaman. At paano yon? Tingnan natin dito sa Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Earnestly seek Him, ang sabi dito sa Hebrews. Itong earnestly seek Him is a good reminder that God always rewards those who seek Him. Nadyan lagi ang ating Panginoon. Nadyan lagi ang ating Diyos. Hindi niya itinatago sa atin ang ating purpose. Hindi niya tayo inilalayo or hindi niya gustong malayo tayo or maligaw tayo para malaman natin ang purpose. But what He wants is
He wants to guide us. So paano tayo i-guide ng ating Panginoon? Earnestly seek God and you will get the reward. Amen? Yan po, date yourself para malaman natin kung ano talaga ang purpose natin sa buhay. Have a reflection. I remember nag-reflection ako before nung bago lipat kami dito sa bahay na ito. May terrace kasi kami or balcony na mahaba. Maaga ako nagising, sabi ko maganda doon mag-devotion, maganda doon mag-reflect sa balcony. Kumuha ako ng tsaa, tulog pa sila lahat dito, tulog pa si Ate Elsa. And nandun ako sa madilim na balcony, hindi ko binuksan ang ilaw. At habang humihigop ako ng tsaa, binuksan ko yung aking Bible sa telepono dahil madilim. So sa telepono maliwanag, mababasa ko. At bago ako makapag-start ng aking pagbabasa ng Bible verse, ay bigla naman kumanta yung kapitbahay namin. Kasi po kapitbahay lang namin ay yung mosque. So nagulo lalo ako. Hindi ako nakapag-reflect ng ayos. Pumasok na lang ako. Ano po, hindi ko na itinuloy yung pagre-reflect ko doon sa balcony namin. Pero there are areas na pwede kang mag-reflect ng sarili mo lang. Pumunta ka halimbawa sa beach, maglakad-lakad ka, yung walang masyadong tao. Pag Friday, Saturday, syempre maraming tao. So pumunta ka ng weekdays, pumunta ka ng, especially Sunday morning, kukunti ang tao sa beach. Di ba? Makakapag-reflect ka. Di ba? Kuya Edwin, absent ako, ganon. Joke lang po yun. Ano po? Just find a secluded area na walang distraction masyado, na yung talaga makakapag-reflect ka sa sarili mo. At ito ang huli, trust God, of course. We have to trust God. Kung gusto nating malaman o ma-discover o ma-regain ang purpose natin sa buhay. Kung stress na tayo, hindi natin alam ano ba talaga ang purpose ko. Bakit ganito? Litong-lito na ako. Ang dami ko nang ginagawa pero hindi ko pa rin malaman. Frustrated na ako. Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay na ito? Ano ba talaga ang gustong ipagawa sa akin ng ating Diyos? Magtiwala ka lang sa Kanya. Tandaan natin yan. Hindi natin sasabihin na bahala na si Batman. Hello? Pwede ba yun? Minsan tayong tao ganun eh. May gagawin tayo sa bagay na hindi tayo sigurado. Hindi natin alam kung yun talaga yun. Sasabihin natin bahala na si Batman. No. You have to trust God. Si God ang bahala sa iyo. Dahil if you trust God, God will lead you to where He wants you to go. Tama? Sasabihin mo, bahala na si Batman. Namili ka rin lang ng superhero, si Batman pa. Ba't hindi pa si Superman? Ba't hindi pa sabihin, bahala na si Superman? Mas malakas-lakas kaya sa Batman. But that is wrong. We have to say, bahala ang Diyos. Trust God. Amen? Ang sabi dito sa Psalm 23, 2 and 3, He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Ang Panginoon ang maglilid sa atin. Siya lamang at wala nang iba. So wag tayong magtitiwala sa iba, wag tayong magtitiwala sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating na karunungan, kundi kay God lamang. Para malaman natin kung ano talaga ang purpose ni God sa buhay natin. Amen? Yan po mga kapatid. Come to God in prayer. Read God's word. Determine your gifts and strength. Determine your passions. Bring others into your life. Date yourself. And most of all, trust God to know what is your purpose in your life. Tandaan natin yan mga kapatid. God has given all of us a great purpose. Yan ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, we are a chosen people. You are a God's special possession. You are uniquely created by God. Kung nagugulumihanan ka, lumapit ka lamang sa Diyos. Kung ikaw ay sa pakiramdam mo, stuck ka na dito sa buhay mo, hanggang ganito ka lang lagi, lumapit ka sa Diyos, magbasa ka ng Bible, siyasatin mo maigi ang scripture, at doon malalaman mo or maiintindihan mo kung ano talaga ang God's purpose mo sa buhay na ito.
Amen? Bawat isa sa atin, God has given us, again, all of us, a great purpose in life, mga kapatid. Tingnan mo, kapatid, ang katabi mo, uli. Tingnan mo kung nalaman na niya ang purpose niya sa buhay. Tanungin mo rin ang sarili mo, alam ko na ba talaga ang purpose ko sa buhay? Kung hindi, balikan mo itong pinag-aralan natin. And through that, maintindihan natin, mauunawaan natin kung ano talaga ang purpose ni God sa buhay natin na ito. Kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo naglalakbay sa mundong ito. Come to God for purpose. Amen. Tayo po'y panandaling manalangin. Ama, salamat nga po sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa ay may special purpose. Alam namin, ang bawat isa ay ginagamit mo para sa iyong kadakilaan. Alam namin, Panginoon, na sa buhay namin ito, ay ikaw lang ang kumikilos. Ikaw lang, Panginoon, ang nangunguna sa amin. Kaya, Panginoon, sa lahat ng nagugulumihanan pa, sa lahat ng nalilito, sa lahat ng hindi alam kung ano ang purpose nila sa buhay, dalangin ko, Ama, sa iyo. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, kung ano talaga ang layunin nila sa buhay nila na nanggaling sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong buhusan ng iyong pagpapala, patuloy mong bigyan ng iyong mayamang biyaya, Panginoon, ang bawat isa na natin. Ama, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, tinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Ito, Lord, ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi namin, Amen.